Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Senator Bato ay paiimbestigahan ang di umano ay harassment ng mga taga-ICC. Grabe po, no, hindi pa po sila nakontento na nakakulong na po. Parang helpless po tayo. Mayroon tayong gobyerno, no, na handa talaga na ipagkanulo ang ating dating pangulo, no. Ngayon po, ayan po yung nangyayari, no. Hinaharas di umano ng mga ICC investigators. Ito pong mga dating PNP officers ayon mismo kay Bato. Kaya ito po ay kanyang paiimbestigahan sa susunod na Senate hearing o sa susunod na bagong Senado, 20th Congress. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, balak na pong sampahan ng impeachment. Ito pong COMELEC, ayon po sa kay Attorney Harold Respicio na nagbabalak na silang impeach o dapat daw ma-impeach itong si COMELEC Commissioner at yung mga taga-COMELEC dahil po sa mga katiwalian nung nagdaang eleksyon. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin yung kay Bato. Alam po ninyo, nakakagigil po isipin na hindi pa po, iba po yung sinasabi talaga, no? Yung Pangulo po ng Pilipinas, pag naririnig po ninyo na talagang akala mo yung sinasabi niya na reconciliation with the Dutertes, akala mo totoong-totoo na ayaw na niya, no? Tapos mababalitaan mo rin na pinagre-resign yung kanyang mga cabinet official. Akala mo talaga ang tunguhin na ng Pilipinas ay papunta na po sa pagbabago, no? May pag-amin pa po na nagsalita na ang mamamayan. Nakakasama po ng loob itong ibinunyag ni Senador Bato de la Rosa na diyan po nasa Pasay po, no? Yung mga nasa Pasay po yung mga ICC investigators at iniimbestigahan, hindi lang po simpleng iniimbestigahan. Tama. Pang-divert lang pala yung mga salitaan na ganyan para hindi natin masyadong mapuna, no? Na parang may telenovela. Sige, librangin natin sila. Gawin nating hulugan, sino yung mga tatanggalin, sino yung mga matatanggal at mareretain sa pwesto. Samantala, yung ICC na sinasabi ng pamahalaan, hanggang ngayon sinasabi po ng pamahalaan, hindi naman po ni BBM. Kasi yung iba sa pamahalaan bumabaliktad na nakikipagtulungan na ng direkta sa ICC. Sinasabi pa rin po hanggang ngayon na walang jurisdiction, hindi po tayo kasama o hindi po natin kinikilala yung ICC. Napaka-peke ng mga sinasabi sa nangyayari, no? Kung totoo po itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, talagang masyado naman, no? Masyado naman. Nakakagalit na pong isipin na sa kabila na magagandang sinasabi, reconciliation, pakikipagbati, ayaw na ng kaaway, nakikita po natin to, no? Ayon pa po kay Senator De La Rosa, ito pong mga ICC investigators ay hinaharas itong mga PNP officers, yung mga retired PNP officers na
pilit pinapipirma ng affidavit para lalong magdiin kay Tatay Digong at saka dito kay Senator Bato, no? Ang kapalit po nito, kung hindi po sila pipirma, ay sila po ay ididiin sa kaso, no? Kaya po pala tong mga prosecutor, kaya po pala tong mga prosecutor ay humingi ng extension dahil ngayon pa lang po nangangalap talaga ng ebidensya, no? At ito po ay pinapayagan harap-harapan. Ayon pa kay Senator Bato, ay may mga kasabwat, no? May mga kasabwat dito po sa PNP. Ayon po kay Senator Bato, ay may kasabwat sa PNP na siya nagdadala. At nagugulat po yung mga retired PNP officers natin, pagharap po sa mga ICC, ayun na po, doon na po nagsisimula yung harassment. Ayon nga po kay Senator Bato, sana kinikilala man lang, no? Sana kinilala man lang yung mga serbisyo nitong mga mga retired, porket retired na, porket wala na raw sa pwesto, porket wala na raw po sa kapangyarihan, ay hinahayaan na lang pong iharas, no, nitong mga taga-ICC. Nakakapanggigil po, no? Sa isang banda nagsasalita ng rekonsilyasyon, pero iba po 'yung nangyayari. Mr. President naman, kami po nag-iisip po 'yung mga maka-Duterte, kung totoo ba yung sinasabi nyo, kasi sa totoo po nadadala kami minsan, no? Kasi may pag-amin po sa inyo. Inaamin ninyo na sinasabi ninyo na the people have spoken. Akala ko naman nakikinig kayo sa tao, no? Ang kasama po sa the people have spoken, yung pong facts na nagalit po ang mga tao, kaya po kayo ay nagkaroon ng worst performance in a midterm election. Sa lahat po na naging presidente mula kay Cory, kayo po ang may worst performance pagdating po sa tinatawag nating midterm election. Ang akala ko pong na-realize ninyo, no? Akala ko pong na-realize ninyo ay yung panyanyari na galit yung mga tao na sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Hindi po pala, no? Hanggang ngayon po pala ay may mga harassment para idiin si Tatay Digong at saka si Senator Bato. Grabe. Okay. So, pahayag pa po ni Senator Bato, ito po, no? Kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi, ang una-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay na nananakot sa retired na mga pulis na pinipilit nila mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte, otherwise sila daw ang ididiin. Yung mga pulis na pinagtatawag nila. Tama yan, Senator Bato, no? Imbestigahan nyo po kasi parang sunod-sunuran na lang tayo rito sa mga ICC na to, no? At ayon pa kay Bato, makakasuhan ito pong mga nakikipagtulungan dito. Mr. President Donald Trump, asa na yung sinasabi ninyo na yung paparusahan din ninyo yung mga nakikipagtulungan dito sa ICC, para idiin yung mga kaalyado? Hindi nyo na ba tinuturing na kaalyado ang Pilipinas? Bakit po hinahayaan ninyo, no? Itong mga tao na to na talagang isuko na yung soberenya ng Pilipinas. Ito pa po ang hinanakit ni Senator Bato, porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, gaganunin na lang ninyo. Hindi nyo kinukonsider yung kanyang serbisyo. Yung buhay niya na kanyang dinedicate dyan sa PNP. Grabe po, no? Hinanakit po talaga. At hindi po natin masisisi. Kasi sa totoo lang po, yung war on drugs po, ang isang proyekto na hindi nagpayaman sa mga nagpatupad niyan, no?
Meron po ba na kada matutumba, katumbas na salapi? No? Grabe po ang pag-uusig sa mga taong ang tanging gusto lang ay magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Grabe po. Alam niyo po, Mr. President, napakaswerte niyo po. Kasi ang sinundan po ninyo, no? 6 na taon. Ito po, tiyak na tiyak ko kahit wala po akong datos. 6 na taon na wala pong bagong naging adik sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinitiyak ko po 'yan na wala pong naging bagong adik. Ikaw ba naman? Ano po 'yun? Nakikita nyo na nagkakatumbahan na, no? Tapos hindi ka adik dati. Hindi ka adik dati. Biglang putya, ang daming war on drugs. Ang daming natutumba. Ang daming mga pusher, ang daming mga tulak, ang daming mga involved sa droga natutumba. Ngayon kaya ako mag-addict. Ako sa totoo po, yan po ang pinamana sa inyo no? Kung relatively payapa ngayon, konti lang ang krimen na unti-unti nang dumadami uli. Dahil po yan sa minanan ninyong peace and order. Bilang ganti sa magandang ipinamana sa inyo, ito pa po ang nangyayari sa atin, no? Yung naglingkod ng tapat, hindi nagpayaman sa bayan, siya pa po ang inuusig. Kawawang kawawa, no? 80 anyos. Ang akala namin sa reconciliation na sinasabi ninyo, ang akala namin sa panawagan nyo na reconciliation ay nag-ano kayo, no? Inaabot nyo yung kamay muli ng mga Duterte. Reconciliation lang pala yan. Reconciliation lang pala yan sa harap ni Katunying. Reconciliation na walang katumbas na gawa. Grabe. Kawawa naman. Kawawa sa inyo, Mr. President, ang mga Duterte. Yun lang po ang masasabi namin. Dinadagdagan nyo lang yung sama ng loob namin. Nakakabalita kami ng ganito. Imbis po na gumagawa po kayo ng hakbang. Ang buong akala ko talaga, yung sinasabi nyo reconciliation, totoo. Ang hinihintay po namin yung kayo ay mag-request sa ICC na dito na lang si Tatay Digong. No? Baliktad po itong mga naririnig namin kay Senator Bato. Patuloy pala yung mga ICC. Patuloy sa pangharas sa dati nating mga PNP officers. Kawawa naman. Kanya naman pala, no? Kanya naman pala, sa nagdaang eleksyon, yung pong tinatawag nating mga nauna pong pinaboto yung PNP at AFP, ay itlog po ang inani ninyo. Itlog po ang inani, itlog ang inani ng inyong mga bataan. Sama po ng loob, hindi lang po ng mga pro-Duterte, maging yung inyong mga tao dyan sa PNP at saka AFP. Para tayong no? Ngayon nararamdaman ko po yung panahon ng mga Kastila at Hapon. Yung sakop ba tayo? Parang parang may ibang bansa na grabe, no? Grabe po yung kalagayan natin. Okay, maiba po tayo. Congratulations po, no? Sa ating bansa. Tayo po ay number 1 na naman. Palakpakan po natin ang bansang Pilipinas. Alam niyo po, pag tungkol po sa bansa lately, panay tayo laging number 1 in na negative. Ito po, biggest gambling nations in Asia. Ito po ang record natin ngayon. Asian countries with the highest total number of casinos. Ito po
Talo pa po natin lahat ng bansa sa Asia. Pinakamaraming casino. Okay. Pilipinas po may 79. Cambodia po 48. Macau na sinasabi nating world's capital pagdating po sa sugal, no? Pinaka world gambling capital, ito pong Macau, ay mayroon lamang 47 casino. Casino pa lang po itong pinag-uusapan, ha? Casino pa lang. Congratulations po. 79 po ang casino natin. Casino po to, legal na sugalan pa. Iba pa po dyan. Dito po sa atin, grabe, wala pong anong tawag dito? Wala pong parang yung ating pong mga simbahan, wala na lang din po sa kanila. Dati po, pagdating po sa mga Duterte, ang ingay-ingay po ng mga simbahan, ang ingay po ng mga kaparian, no? Pagdating po sa nilulutas ni Duterte yung tungkol sa problema natin sa droga, no? Ito po ang pinaka biggest na anong tawag diyan? Hypocrisy. Bakit? Pinasara natin kuno yung Pogo. Pero yun naman pala ay nagpatayo po tayo ng pinakamaraming casino. Hindi ka po makakapagtayo ng casino. Ito po 79 casino. Legal po 'yan. Inaprubahan po ng gobyerno 'yan. Okay, maliban po diyan, no? Maliban po diyan, yun pong laganap po ngayon na ako po kasi very personal po sa akin yung kampanya laban sa sugal. Hindi po talaga ako pabor sa lahat ng uri ng sugal. Very personal po yan kasi nakita ko po yung masamang epekto ng sugal sa pamilya namin. No? Kunwari, harap-harapan, nagpapalakpakan pa kayo. Ayaw nyo sa Pogo. Pero grabe naman pala yung pinalit. Alam nyo po ang Pogo, pumupunta dito, pangunahin pong nagsusugal dyan, mga inchik. Kasi ano yan, Philippine Offshore Gaming. So nagpupunta po sila dito dahil bawal sa China. Nagpupunta sila dito para magsugal online yung mga inchik, no? Tinanggal po yan. Ayaw po nila ng Pogo. Sinasabi pa nila na parang criminal entity yung Pogo, no? Samantalang nung panahon hindi ko po pinagtatanggol yung Pogo. Mawala po yung Pogo, okay lang yan. Ayaw ko nga sa sugal pero dapat lahat ng uri ng sugal, hindi po 79, pinakamaraming casino ang Pilipinas ngayon. Bukod pa po dyan, online gaming. Natatandaan ko po nung panahon ni Tatay Digong, lumaganap talaga online sabong. Ngayon po, iba't ibang uri na Pati po mga celebrity endorser, wala na pong pakialam. No? Wala pong pakialam kung mag-endorse. Si Vic Soto po ang pinakamalaki. Oy, Tito Soto. Yung kapatid mo ang pinakamalaking endorser. Pinakasikat na endorser ng mga online na yan. Hindi ko alam. Mukha niya yung nakabalandra dyan. Ano ba yung pinopromote ni Vic Soto? Yung cartoons na karakter na mukha niya. Thank you very much kay George Anthony Fernandez. Yan. Sa pagpapakape. Lagana po pati mga sikat na artista, pati sikat na mga online personalities, lahat nag-endorse ng sugal. At wala pong pake ang simbahan. Meron nga po lagi yung ano na sa TikTok yan yung isa na po sa mga joke diyan sa TikTok, yung mga pagtaya. May mga termino na pangsugal Sugal ba yun kay Vic Soto? Ano ba?
Ano ba yung kay Vic Soto? Parang sugal yung pinopromote niya eh. Kasi-kasino yata. Okay. Alam niyo po, isa pa po, no? Sa nangyayari po, yung very remarkable po sa akin to, yung reaction po ng mga reaction po. Sabi ko nga, hindi lang naman po kung wag niyo po masamain. Si Vic Soto po ang pinakasikat. Ang sinabi ko nga po, si Vic Soto pinakasikat na nag-endorse ng mga online sugal na yan, no? Bingo Plus ba yung kay Vic Soto? Okay. Tignan natin, no? So, mas nakakatakot to dahil Pilipino po yung nagsusugal. Natatandaan ko po nung panahon ni Tatay Digong, lukon-lukot ng mga tao sa online sabong. Pinatigil po ni Tatay Digong. Di ba? Ganun ng mayroong political. Ito parang at least number 1 na naman tayo sa pinakamaraming kasino. Thank you very much kay Elmer Sadyang Abay. Okay. Yung pong press conference kahapon ni E.S. Bersamin tungkol po sa palitan ng tao. Nakita po natin, no, na talagang gusto lang nilang telenovela, hulugan pa eh. Pero yung pinakasikat na personality doon sa mga nabanggit na gusto nating matanggal dahil sa involvement sa dami pong kinagalit ng tao, involvement po sa paglilipat ng pondo, involvement po, kanya po lahat yan. Basta tungkol po sa pondo, pagbebenta ng mga ginto, pagbebenta ng mga ari-arian, privatization, under po yan lahat ni Recto, no? Tapos pag-iisip po ng mga panibagong taxes, pag-iisip po ng bagong utang, bagong ibebenta, under po yan lahat ni Recto. Naratain pa po si Recto. Grabe talaga, no? Wala din eh. Kaya kahit anong abang natin dyan, tinitiyak natin yung mga personality na gusto nating matanggal dahil sila po yung nakikita nating kung ano-ano yung ginawa, and pinapanatili. No? Pinapanatili po dito. Okay. Ngayon, ang reaction po nila, walang alam nyo kung gaano kabababaw itong mga BBM supporters? Sa kanila ayos na yung makabira lang eh. Tuwan-tuwa po sila, no? Hindi po dahil may natanggal o may nailipat o hindi po yun ang kinatuwa nila eh. Tanong nyo po kung anong kinatuwa nila. Nakalat po ngayon. Tuwan-tuwa sila nung binanata ni Bersamin si Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez. Yun na po ang kasiyahan nila. Hindi po yung may nalipat ba, may natanggal ba na karapat-dapat. Hindi po yun. Kung hindi yung sinabihan ni E.S. Bersamin na dal-dal lang yan si Vic Rodriguez, inihalimbawa pa sa aso, na pag may kumakahulbang aso, ay lalabasin mo ba't babatuhin? O hahayaan mo lang? Para doon na sila tuwan-tuwa, no? Yung kanilang mga, si Marley, nariyan pala. Marley, shoutout sa'yo. Yung kanilang mga post ay tungkol na doon sa binara ni E.S. Bersamin si Vic Rodriguez. Alam mo itong mga fans ni BBM, walang pakialam kung ano nangyayari sa bansa eh. Basta ang pakalam lang nila, tuwan-tuwa sila pag may bumibira sa mga kalaban nila. Pag may bumira kay Amy, tuwan-tuwa sila. Kasi hodang ang tingin sa... Hindi nyo ba naintindihan yung mensahe ni BBM? Talunan kayo. Nagsalita na yung tao, ayaw niya sa admin, talo. Tapos mabanatan na si Vic Rodriguez, putya nagdidiwang na... Kaya po sila tuwan-tuwa lahat kay Anticler eh. Wala kasing ginawa si Anticler kung tibirahin yung mga Duterte.
Yun na po ang kasiyahan nila. Ang lalim, no? Ang lalim ng kasiyahan, no? Yung mapangakuan lang sila. Natatawa ako dati pag yung mga may plano, ha? Plano lang to, ha? Planong i-connecta yung Bataan at Cavite ba? Pinakamahabang bridge sa buong Pilipinas. Plano pa lang. Plano pa lang. Anak ng tinapay, kala mo kung pag malaki, kaya ba ni Duterte yan? Hindi talaga kaya ni Duterte yan dahil lang kaya ni Duterte magplano at isagawa yung kanyang plano. Wag niyong kakalimutan, ha, sa Lunes na po ang aming Birada Aguila. Yan, mapapanood nyo na kami sa radyo. Ibang klase, no? Ibang klase na ngayon, eh. Panoorin nyo kami dahil may radio program kami. Wala pa nga, kaya hindi po natin pinagmamalaki. Alam nyo po ba yun? Ang plano po, na-realize natin kay Tatay Digong, ang plano, walang silbi ang plano na yan. Kinakailangan po yung plano, no? Kinakailangan mapondohan, kinakailangan masimulan, kinakailangan nadadaanan na bago ka magbunyi. Sa dami po ng napagawa ni Tatay Digong, hindi na po tayo nalulula sa plano. Hindi lang po political will yan. Budget po pinaka-importante dyan. Sino magbabudget? At natuklasan po ni Tatay Digong yan. Kaya nga siya pinaka-effective. Kaya nga siya pinakamagaling na Pangulo. Bakit? Hindi naman po tsamba yung build ni Tatay Digong. Plinano talaga yan. Hindi po yan yung, swerte ni Digong. Sinong presidente ang ayaw ng mga malalaking infrastructure? Lahat ng Pangulo gusto yung malalaking infrastructure. Ang may kakayahan lang, si Pangulong Duterte. Yun po yung pagkakaiba. That's how you differentiate a true leader, no? From a talkies leader. Lahat ng leader natin before Duterte, magagaling sa talkies. Si Duterte lang yung kaya. Kaya yung talkies niya, kayang isagawa. Yun yung differentiation natin. Okay. Punta po tayo rito. Hindi naman po, actually, bakit po maghiganti? Kung may paghigantihan si Marcos, hindi po yung mga Duterte. Kung may paghigantihan po si Marcos, yung mga Dilawan po, hindi niya. Dilawan yung gumawa sa kanya na, kaibigan niya nga yung Dilawan, tsaka makabayan, eh. Yung nagpabango ng pangalan nila, yung nagligtas sa kanila mula po sa pagkamuhi ng tao, yun ang inaway-away na naman nila. Okay. Dito muna tayo sa kay Respicio. Nakamunti ko na makalimutan. Alam nyo, natutuwa ako rito kaya marami kasing epal, di ba? Ito po si Attorney Harold Respicio. Ang gusto ko sa kanya, hindi lang po siya epal at walang naniniwala. Nanalo po to Vice Mayor dun sa lugar niya. Ibig sabihin, mayroon pong silbi to. Marami po kasi tokes lang Pero walang tao na naniniwala sa kanila. Halimbawa, yan yan si Conte na yan. Galing mag-tokes niyan. Diba? Congratulations muna, Attorney Respicio. Kasi, kung matokes ka tapos wala ka namang kayang patunayan, hindi naman naniwala sa iyo yung mga tao, wala pa rin yan. Kinakailangan matokes ka at napapaniwala mo yung tao. Lalo na, ayan, tumakbo siya. Hinalal bilang Vice Mayor. Ibig sabihin, talagang katiwa-tiwala tong tao na to. Okay. Ayon po kay Respicio, ito rin yung napuna natin Sinilive natin di ba? First time po tayo
na nilive natin yung mga pagpasok po ng resulta, no? Ilang oras natin ginawa yan, nangawit nga ako eh. Salamat na lang, may mga magaling yung mga audience natin eh. Special mention natin si Minandro na naging taga-bato ba ng mga latest na pumapasok na election returns. Ito yung pinuputok ng butsi nito ni Respicio, no? Yun pong panyanyari na napakatagal. Kasi po dapat pagsara ng pagpadala ng teacher, sined ng teacher, pasok na kaagad sa server, pasok na kaagad sa mga bibigyan, NAMPEREL, etc. Napansin nyo po, matagal bago nagkaroon tayo, ilang oras muna, no? Yun pala yung sinasabi ni Respicio, imbis na direkta, halimbawa, teacher from presinto, no? From presinto, dapat diretso na yan sa, meron na, NAMPEREL ba nakakuha? PPCRB? PPCRB, sigurado ako dyan. Diretso ka agad yun. Pagkapadalang ganyan, diretso sa COMELEC, diretso sa PCRB, diretso sa kung saan pan dapat mapuntahan. Hindi po ganun yung nangyari. Mayroon pa raw pinagdaanan na hindi daw ganun yung usapan. Yung pre-conference. Okay. Kaya sabi po ni Vice Mayor Attorney Harold Respicio, ay kaduda-duda po, no? Kaya dapat hindi na po maipaliwanag ni yung mga pinaggagawa niya. Katulad niyan, nakita natin na na-resolve na po yung sa BH, bagong henerasyon. Ngayon, bakit hindi nyo po ma-resolve yung sa Duterte Youth? Hindi ko talaga makuha, hindi ko po maintindihan. Pinagagalit lang nila yung tao, galit na yung mga bumoto. Alam nyo po, ito po ang batayan, no? Pinakamakapangyarihan po yung tao. Hindi, kahit na ano pa po. Kaya nga po sa konstitusyon ng Pilipinas, nauuna po yan. No? Ganun ba, Betty? Sige, huwag ka na rito. Marami kang alam. Pati yung mga ginagawa ko, gusto mong pakialaman. Ayaw nyo makinig, wag. Pati pagtawa ko, puta, minamasama mo. Pag daw ako tumawa po. Alam niyo po, yan ang ayoko sa lahat eh. Nanonood kayo, sinabihan niyo ba? Pwede niyo kong kontrahin eh. Pero huwag ka tatawa pagka, puta, manood po kayo nang hindi tumatawa kahit kailan. Alam niyo po, minsan may mga actuations po tayo na hindi na natin sinasadya. Natatawa tayo dahil sa asar. Hindi po yun, pati ba naman mga ganyan eh. Nakakairita kasi ano mo na yan eh, di ba? Yung kumbaga second nature mo na yan. Matagal na kayo nanonood. Kung gusto nyo manood lang. Dami po. Ulitin ko na naman napakarami pong pagpipilian channel. Hindi ko po kayo, kasi pwede nyo ba yun? Ayaw nyo yung pinanonood nyo, tapos sasabihin nyo doon sa pinanonood nyo, baguhin mo yung style mo para magustuhan kita. Hindi ko talaga makuha yung ano. Ako, very practical ako eh. Nanonood ako sa isang tao. Ayoko rito. Tawa ng tawa. Lipat ka na sa iba. Pucha. Hindi po to. Panahon na po ngayon ng multiple channels, ang katutak.
May mga Duterte supporters nga na hindi ako kilala eh. Sa dami po ng mga Duterte vloggers. Imaginein po ninyo yan. Eh wala naman po akong, alam nyo, hindi po usapin sa akin kung siya ay ano, di ba? Wala pong, hindi po usapin to na bakit pag LGBT ba, palpakagad? Hindi naman eh. Tao rin yung mga yan. Yung mga LGBT, pinupunan natin sila, hindi dahil sila LGBT. Pinupunan natin sila dahil sa kaartehan. Bakit? Sino ba huli nating binanatan na LGBT? 'Di ba? Halimbawa si Pura, anong pangalan nun? Si Pura. Oh, binabanatan dahil binababoy niya yung ama namin eh. Hindi naman lahat na LGBT, bit mo babanatan lahat niya. Hindi po tayo, wag pumapasok tayo sa ano nila eh. Pumapasok kayo sa wag niyong pasukin yung kanilang ano, hindi kayo mananalo. Yan yung gusto nila, yung tukuyin mo sila bilang ganyan para makabanat sila. Punahin niyo yung tao sa ginagawa, hindi po yung LGBT kasi yan, kaya ganyan. Kailan pa naging LGBT kaya makasalanan agad? Hindi po yun. Kung babanatan ko si Vice Ganda dahil sa sinasabi niya, hindi dahil siya ay badingdong. Wala na pong puwang sa mundo yung babanata mo siya dahil LGBT. Punahin mo siya sa ginagawa niya. Okay, anyways, balik tayo rito kay Garcia. No? Yun na nga, no? Bakit may pinagdaanan pa? Ang tagal. Kaya yung duda ng tao. O, ikalawa, pinagtitripan nyo lang ba yung sinasabi ko sa konstitusyon, nauuna lagi, no? Sa preamble, di ba? We, the sovereign Filipino people. Sa Tagalog, mas maganda eh. Kami ang nakapangyayaring mamamayang Pilipino. Na ang pinaka, yung pinaka makapangyarihan sa Pilipinas, hindi po yung mga institusyon, hindi po yung mga palasyo, hindi po yung, ang pinakamakapangyarihan po, mamamayang Pilipino. Kung nagsalita na po yung mamamayang Pilipino, dapat lahat makinig. At ang pinakamatindi o pinakamakapangyarihan na salita ng mga tao ay ang pagboto. Hinayaan yung bumoto yung tao. Hinayaan ninyong bumoto. Binoto nila ng mahigit 2 milyon ang Duterte Youth. Tapos tatanggalin yan dahil sa teknikalidad. Tatanggalin niyo yung boto na yan, isasawalang bahala ninyo. Hindi po. Dapat may matinding kasalanan yung ibinoto ng tao para siya matanggal sa pwesto. Hindi ikaw, hindi Comelec. Mas makapangyarihan sa inyo yung mahigit 2 milyong mamamayang Pilipino na bumoto riyan sa Duterte Youth. Dapat lahat ng usapin, no? Kasama na yung mga tulpo. Lahat ng usapin, pwera na lang kung siya ay nameke. Halimbawa, sinabi niya na siya ay Filipino citizen. Yung pala, hindi Filipino citizen. Hindi, paano mo yun? Tsaka mo lang natuklasan, no, nanalo na may peke palang dokumento. Pero yung katulad nito, na nung 2019 pa, nireklamo. Tapos ngayon nyo lang i-resolve. Tapos na yung eleksyon. Pinaupo nyo noong 2019. Pinaupo nyo noong 2022. Tapos 2025, pinakamalaking boto ang nakuha niya sa tanang existence niya. 3 ang uupo. Hindi nyo pa upuin dahil may kaso noong 2019. Immaterial po yan. Lalo na kung ang kaso niya ay
anong tawag doon? Pinadi-disqualify. Hindi po ako abogado, no? Inaamin ko po, hindi ako abogado, pero naiintindihan ko po na mas makapangyarihan sa mga abogado ang boto ng tao. Kahit sang katutak pang batas yung sabihin nyo sa amin, simple lang yan. Dapat na-resolve na yan before mo pina-elect yung tao. Na-resolve mo yan. Kung hindi mo na-resolve, Comelec, nagsalita, the people have spoken. Gusto nilang paupuin yung 3. Imaginein mo kung kayo lang magpapasya, ilan lang kayong commissioner. Pwede naman kayo magpasya before magsalita yung tao. Kung dinisqualify nyo yan before na magsabi yung tao na gusto namin silang paupuin, walang problema. O may problema kayo dahil ihain nila yan sa Supreme Court eh. Oh. Pero tinanggal nyo na sila sa pagpipilian, walang problema. Naroon, ano po ibig sabihin nun? Naroon sila sa pagpipilian eh.